Good morning guys, ayan. So, welcome again sa another vlog-vloga natin. Then, for today's vlog guys, babakasin natin tong third row seat ng Fortuner. Since may pupuntahan kami and since 5 lang naman kami, so maraming gamit kaming dadalhin. And yun nga, since mali-maleta ilalagay para makabawas ng space itong dalawang upo na to. Ayan, kaya tatanggalin natin yung seat. So, titingnan natin kung paano baklasin. So, first time ko lang din magbabaklas guys. So, tumingin lang din ako sa mga video sa YouTube kung paano magbaklas. So, ayan, isa-isay natin. Then, share ko kung paano ko pinaklas. Okay, so, ang unahin natin tatanggalin ay itong mga cover guys na to. Siyempre, tingnan nyo naman, hindi natin nakikita dito yung mga screw nya or mga bolt. So, una natin gagawin is tatanggalin natin itong mga panel na to. So, syempre, wag kayong gagamit ng flat screw lang para bakbakin yan. So, syempre, maganda rin is meron kayong prying tool, parang ganito, yung mga plastic. So, marami namang available na ganito sa Lazada, Shopee. Prying tool yung tawag dito. Pag sinearch nyo, prying, letter P, prying, hindi magperito. So, yun, hanap kayo guys yung ganito. So, yun guys. So, pwede naman yata walang prying tool. Ayun o. Since may hatakan dito. So, ayan o. Angat-angat nyo lang. Pag hindi talaga kaya, huwag nyong sobrahan ng hatak. Kasi possible talaga masira yung mga pin natin. Ayan. Yun guys, ang gawin nyo is hatakin nyo rito. Kung hindi nyo maisot talaga to, hatakin nyo dito. Tapos, pag nagkaroon ng space is, ayan. Ipasok nyo tong prying tool. Then, pagkapasok ng prying tool, pwede namang, ayan o, atake na lang na ganyan. O, diba? Ayan. So, since magka-dikit yung dalawa dun, so, same lang din sa kabila. Ayan. Ayan, pag natanggal nyo nila lahat, ayan, baba nyo yung upuan. Para makuha nyo rito. Ayan. So, tanggal na guys yung panel na to. So, yun. So, 14mm yung size ng socket niya. Then, yan. May tatlong bolt ako nakita guys ito. 1, 2, tapos meron ditong isang nakatago. Ayan. So, naluwagan ko na yung dalawang bolt. So, ito yata hindi ko napakita yung video kanina paano tanggal. So, since ito is ganyan lang. Madali lang yan. Nakapatong lang siyang ganyan. Okay, kapit natin. So, nakaganyan lang siya. So, yan, ganyan lang tinanggal. So, kinawit lang sa ibabaw. So, ilagay ko muna rito. Then, since naluwagan nga yung bolt, ayan, then, ito, luwagan na rin natin yung mga, ayan, nakakawit dito. Ayan, tanggalin na sa pagkakawit para lumuwag. Ayan, diba? Yan, hatak lang. So, syempre, dahan-dahan lang. So, para wala yung masirang clip. So, guys, hindi ko muna tinanggal totally yung mga bolt. So, niluwagan ko lang. Baka malaglag sa atin eh. Since may panel pa rito, yan, hatakin natin. Ito, hatakin natin ito. So, make sure nyo lang wala ng kawit dun sa ilalim. Ay, sa ibabaw. Ayan. So, yan, di yata kaya na isang kamay. So, dalawang kamay ko lang guys. Ayan, so dalawang kamay guys dapat. So mahina isang kamay ko. So hatakin nyo lang yan. Paghatak nyo, ayan, magiging ganyan na siya. Yung bolt guys dito, ayan, kita na dito sa ilalim. So kung meron kayong ganito, ayan, so madali siyang ma-access nga. Pero since sa case ko hindi ko siya mapihit, sobrang higpit niya. So ang gagawin ko is by socket dun sa ibabaw. So pero hindi mo naman din siya mapipihit dito kung hindi mo tatanggalin yung cover dito. Ayan. So may nakaharang na plastic panel. Ito. So kailangan natin tanggalin muna yung plastic panel para makita yung bolt doon. Ayan. Para maisot natin yung socket dito. So paano tanggalin yung panel sa ilalim? So ayan. Tanggalin natin to. So may dalawang nakakawit dito guys. So kailangan nyo lang na ibaba.
Ayan, so natanggal na guys. Ayan, hindi naman nasira. So make sure nyo lang di nakakawit dun sa taas. So ayan, from here kita rin naman pero masikip. So baba na natin tong upuan. Sa atin yung mga nakaharang. Ayan. O diba, kita na yung sakit. So napwersa ko na yung pamihit kanina. So hindi ko siya mapihit sobrang higpit. So try natin itong sa sakit. Ayan. So yan guys. So yan, luwagan ko na since ito yung pinakamadali. So tinaas ko siya since mahigpit na. Kasi di ba may spring to. So medyo mahigpit na dun pag dumupinit sa taas. So dito ko na siya pinihit since maluwag naman na siya. Ayan, madali na siya. Kasi pwersado siya eh. Pag nakatupi yung upuan. So kaya yun. Diba, natanggal na siya rito. So pwede na siyang mabaklas. So tingnan natin. Pero syempre, hindi ko pa to tinanggal totally yung mga screw niya, baka babagsakan tayo. So yan, pwede natin tanggalin. Ito. Yan. 1 down, 2 down. That's 1. So nakakawit na lang siya. Okay, so natanggal ko na guys yung upuan dito sa kaliwa. And syempre, i-secure natin yung mga bolt. Pwede nyo munang ikabit yung mga bolt para sure kayong hindi nyo siya may wawala pag tinabi nyo sa loob nyo o sa bahay. So mas maganda is yan, i-break natin yung mga bolt. So since tatlo lang naman siya, para sure yan. So kahit di nyo masyadong higpitan, huwag lang siyang masyadong kumakalaka. Possible kasi kaya kumakalansing. I-break nyo lang siya, higpitan nyo lang ibaw nyo lang siya ng konti para yung washer niya is hindi kumakalansing. Yan. Tapos yung mga panel na pinagtatanggal, ayan, yung isa may babalik nyo. Ayan. Ayan. So alam ko may nabibili sa Lazada kung talagang hindi nyo ibabalik yung upuan nyo. May nabibili sa Lazada na pantakip dito. Ayan. Kasi hindi nyo na ibabalik yan. Ayan. So ayan, talagang hindi na niya mababalik, diba? So ayan, itabi nyo muna yung panel nyo na yun guys. Ayan guys, baka hindi ko na videoan tong kabila, ang pagtanggal, since same lang naman yung procedure ng pagtanggal dito. Para din mabay video. Ayan, video ko na siya, may pagtanggal ko na lang. Para makita nyo yung space na save dahil sa upuan na to. So ayan guys. So ayan, so mas maluwang na siya. And mas maraming may kakarga ngayon na nagamit since natanggal na dito. So kasi di ba pag nakatupi yung lamesa nakatupi yung upuan, kung meron ka man luggage, isang dito lang kasi nakaharang. So ngayon may sasagad mo yung luggage dito, sasagad mo yung luggage dyan, di ba? Or pwede yung pagpatong-patongin dyan, at least dagdag space siya pan travel kung konti lang naman. Pero syempre kung meron pa kayo pang-anim na tao, ayan, so uupo sa likod yun syempre. Kawawa naman kung lang upuan sa likod. Pero yun sa akin naman is target ko is yung luggage namin is madagdagan ng space. And after guys natin baklasin yung dalawang pinto, so dumating na agad yung in-order ko sa Lazada na mating ng sasakyan. Dahil syempre itong sasakyan natin is nakakarnap nga. So unti-unti lang natin papormahin. So una kasi balak na ibenta, pero ay naisip namin wag na. At ayusan na lang namin, di ba? Para din naman kawawas yung Fortuner namin. So yun guys, tumating na yung in-order kong mga mating. Since ang mating lang nito is yung ginupit-gupit lang namin na nabibili. So ayan, so naikabit ko na yung sa pinakalikod. Ayan, from Lazada. Ayan, since matagal siya na itupi, ayan. So nag-a-adjust pa lang siya. Pero yung maganda naman, makapal. Yung review ko makapal. So lagay ko yung link sa baba. So inuna ko nilikod, tapos ito tinatanggal ko pa yung plastic ng harap.
So, tingnan natin mamaya kung maganda yung pagkakapit niya. So, ayan guys. Okay, so ayan guys. So, naikabit ko na. Dito guys, sa harap. Ayan. So, tinanggal ko na lang yung kasamang mating talaga ng Fortuner. So, pinatong ko na lang. Then, ayan, since matagal na itupi. So, siguro, mga ilang araw siguro ka natin ibilad para bumalik siya or ma-form siya ulit. Tame dito. So, na-deform lang siya sa pagkakatupi. Which is, alam ko is babalik naman siya. Or kung may heat gun, try ko i-heat gun para bumaba siya. Ayan, tumatama sa pinto eh. Pero sakto yung pagkakalagay niya. Ayan o. Hulmado. Maganda yung pagkakahulma. Ayan. Sakto rin dito, di ba? So, all goods. Makapal din siya. Tsaka, syempre guys, dito sa likod. Ayan. Yung pinakita ko kaninang una. Ayan. Saktong-sakto siya. Pati yung sa may seatbelt, di ba? Nakahulma siya. Tsaka yung tungtungan doon. Ayan. So, yun guys. Yun lang naman. So, pinaka-share ko lang. So, yung mga may gusto is ilalagay ko yung link sa description sa baba. Ayan, sa Lazada. And guys, so thank you for watching. See you on my next vlogan.